Ang isang fiesta ay isang simpleng paggunita ng mga patron o pagpapasalamat sa mga biyaya na ibinibigay ng langit sa loob ng buong taon. Isa ako sa mga nagiging abala tuwing fiestahan dahil palagi ako naiimbitahan na tumulong sa pagsasaayos nito. Lumaki ako sa kumbento kasama sila Mother Superior, kaya naman naging malapit ako sa mga tao dahil tinuruan ako kung paano makipagkapwa-tao na may mabuting puso. Pero isang araw, akala ko ay isang simpleng pag-imbita lang sa akin ang aking mararanasan. Ngunit umuwi ako na puno ng takot at kaba sa dibdib dahil sa mga di pangkaraniwang nilalang na nakita mismo ng aking mga mata. At nangyari ang lahat ng ito sa lugar kung saan ako naimbitahan para dumalo ng isang fiesta. Magandang araw sa inyo, Hukom, at sa inyong lahat, Your Honors. Ako nga po pala si Criza, hindi ko tunay na pangalan. At ito ang kwentong gusto kong ilahad sa inyong lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na tinatanggap namin. Shh! Huwag ka maingay. Saglit lang naman to eh. Ay naku, kapag nakita tayo ni Mother Superior, pagagalitan ka na naman niya. Pero ate, alam mo ba na pangit daw ang magiging araw ng mga Taurus ngayon? Kaya mag-iingat ka, ate, ha? Ay naku, ewan ko sa'yo. Bakit ka ba naniniwala sa mga ganyang sabi-sabi? Hoy, ate, hindi yun sabi-sabi, ha? Sabi yun sa horoscope na nabasa ko. Walang mangyayaring masama kung isesentro ko ang Diyos sa araw na ito. Kung ako sa'yo, yun na rin ang gawin mo, ha, Aaron? Uy, ate, nagdadasal naman ako, ha? Shh! Tumahimik ka na. Nasa kalagitnaan tayo ng pagdadasal, oh. Kapag narinig ka talaga ni Mother Superior, hindi na kita tutulungan. Sige ka. Ikaw na nga itong binalitaan ko tungkol sa magiging araw mo, tapos ganyan ka pa sa... Criza! Mayroon? Ano bang pinagbubulungan nyo riyan at parang mas mahalaga pa yan kaysa sa mahal na birhen? Si Aaron po kasi. Sinasabi ko lang naman po kay Ate Crisa yung magiging lagay ng araw niya. Gusto ko lang po siyang mag-ingat. At sabi po sa nabasa ko, yung mga pinanganak daw po ng Taurus masama yung magiging araw ngayon. Hanggang ngayon pala ay hindi mo ako pinakikinggan. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kasalanan sa may likha ang mga yan? Walang kakayahan ng kahit na sino na hulaan kung ano ang mangyayari sa isang tao. Libangan ko lang naman po yung bagay na yun. Ay, libangan lang naman pala. Bakit mo ba pinipilit ang kapatid mong maniwala? Sa susunod na mahuli ko pa kayong hindi sineseryoso ang pagnanovena, bibigyan ko kayo ng parusa. Naiintindihan niyo ba? Opo, Mother. Mabuti at nagkakaunawaan tayo. Siya, sige. Sumagot na kayo at nang mapadali ang novena natin at na makapaghanda na ng hapunan. Opo, sige po. Sige po, sorry po, Mother. At hindi na nga kami nag-usap noon ng kapatid ko hanggang sa matapos na ang pagdadasal. Ay, salamat, natapos na rin. Hoy, ang tigas talaga ng ulo mo. Wala ka talagang takot no? Ay ate, nagugutom na ako. Malamang, masaya ako na natapos na yung novena Ano pang hinihintay nyo dyan? Hindi lalapit ang pagkain sa inyo kaya humayo na kayo rito. Opo. Ay, palagi ka talagang gutom. Narinig mo yun? Susumbong kita kay Mother Superior. Sige ka. Mother, si ate po, inaawin na naman ako. Mas magugulat lang talaga ako kapag dumating ang araw na magkakasundo kayong dalawa. Pero Mother, sabi po sa horoscope mo, maganda raw po yung magiging araw mo ngayon. Gaganda lang ang araw ko kapag nanahimik na kayo, ha? Pero Mother, wala naman pong masama kung maglilibang kami ng kaunti, hindi po ba? Ay, walang problema ang bagay na yon, Aaron. Pero kung maniniwala ka sa mga bagay na walang katotohanan, kagaya ng horoscope na yan, isang malaking kasalanan yan. Mother, gabay lang naman daw po yun. Ang Diyos ang dapat nating ginagawang gabay, hindi yung kung ano-anong bagay. Naiintindihan niyo ba, ha? Opo, Mother. Aaron, ikaw, naiintindihan mo ba? Opo. Ano? Opo. Halina kayo, masamang pinaghihintay ang grasya. Kumain na tayo. Okay po. Uy ate, panahon na pala ng pistahan ngayon, no? Excited na ako maglaro sa mga perya. Ano, sasama ka ba? Ay, naku, oo nga pala. Magiging abala ulit tayo sa pagtulong sa mga program. Ay ate, perya kaya ang pinag-uusapan natin. KJ mo talaga? Palibhasa, puro laro talaga ang alam mo. At teka, may kumakatok. Ako na po magbubukas.
Magmadali ka, baka hihingi yan ng tulong. Opo. Ano pong kailangan nila? Magandang hapon. Ako nga pala si Mariel. Nandyan ba si Mother Superior? Opo. Halina po kayo, pasok po kayo. Kumakain lang po siya, nasa kusina po. Makakapaghintay naman ako. Anak ko, ang sabi po ni Mother Superior, pwede naman daw pong pumasok sa kusina. Tara po, halina po kayo. Nakakahiya naman. Wala po kayong dapat ipag-alala. Si Mother Superior po kasi napakabait nun. Mother Superior, si Mariel po. Magandang hapon po, Mother. Ay, napabisita ka, Iha. Malapit na po kasi ang fiesta sa bayan. Sa Makalawa na ho. Marami pa ho kaming aayusin sa programa. Kailangan nyo ba ng tulong, Mariel? Oo, sana. Kung pwede ho, si Krisa na lang po. Total, bihasa na siya sa pag-aayos ng ganong klaseng mga proyekto. Maaari naman yon. Sige, bukas na bukas, papupuntahin ko na siya sa inyo para makatulong. Naku, maraming salamat po. Wala pong anuman ng bagay na yun. Nakaugalian ko na rin kasing tumulong sa mga fiesta, kaya sanay na rin po ako na kinakausap at iniimbitahan sa mga ganitong gawain. Sigurado pong mas mapapadali ang pag-aayos namin sa fiesta ng San Jose Buenaventura. Ay naku, maganda po ron. Matagal ko na pong gustong pumunta sa inyo, kaya lang hindi naman din po malapit kaya hindi ako nakakadalaw. Ngayon lang din po kayo humingi ng tulong sa amin. Oo nga namatay na kasi yung dating punong abala sa fiestahan ng baryo namin. Wala kaming alam sa pag-aayos kaya nagbabaka sakali akong lumapit sa inyo. Kalat din po kasi sa lugar natin na kilala ka dahil tumutulong ka talaga. Nakakahiya naman po. Kami nga ang dapat na mahiya dahil nakakaabala pa kami. Hindi rin naman nagtagal si Ate Mariel dahil ayon sa kanya ay masyado siyang gagabihin sa daan kung sakaling magtatagal pa siya. Nang makaalis siya ay saka kami pinaghanda ni Mother Superior na mga dadalhin. Doon na kami magpapalipas ng gabi kaya naman naghanda na ako ng ilang mga damit namin ni Aaron. Sa isang bag ko na lang nilagay ang mga gamit namin para isang dalahan na lang. Hindi pa tumitilaok ang manok ay gising na kami. Naghanda na kami para sa pagnonovena. Nang matapos ang pagdadasal ay saka kami naghanda ni Aaron para umalis. Nang matapos ang mga gawain ay saka kami nagpaalam kay Mother Superior para umalis. Habang nasa biyahe ay hawak-hawak ko ang aking rosaryo habang si Aaron naman ay papikit-pikit na dahil nakakaramdam na ulit ng antok. Ate, malayo pa ba? Mukhang malayo pa naman ang San Jose rito. Matulog ka muna, Aaron. Ano ba yan, ate? Wala na tayo sa kumbento pero dala-dala mo pa rin yung rosaryo mo. Ano ka ba? Mas delikado tayo dahil wala tayo sa kanlungan ng Diyos. Mas maiging handa tayo sa panganib at tanging Diyos lang ang makakatulong sa atin. Ay, nako. Parang kasama ko pa rin si Mother Superior sa paraan mo ng pagsasalita. Aaron, hindi ko nagugustuhan yung pakikipag-usap mo Ginagawa mong katawa-tawa ang Diyos. Uy, hindi naman ate Sa paraan ng pagsasalita mo, parang hinahamak mo ang Diyos Hindi dapat ganon Ate, gusto ko lang naman na magsaya kahit minsan. Walang araw na hindi ako nakarinig ng dasal Gusto ko lang naman na maging normal na bata, no? Hindi ibig sabihin na mas mataas ang tingin mo sa Diyos kesa sa ibang bata. Hindi ka normal. Pero ate, pinagtatawanan na rin ako minsan ng mga kaklase ko Minsan tinutukso na rin ako, pare daw ako. Father Aaron na nga yung tawag nila sa akin Na hindi mo dapat patulan. Binigyan tayo ng Diyos ng malawak na pag-iisip para gamitin. Hindi para mang-apin ng kapwa. Ay, ewan ko talaga sa'yo ate. Basta pagdating natin dun magpeperya ako. Hindi paglalaro at pamamasyal ang dahilan ng pagpunta natin dun Ate naman, minsan lang naman Pagbigyan mo na ako. At saka sabi sa horoscope, swerte ko raw ngayong araw Baka maswertehan kong jackpot ng color game, no? Uy, hindi magandang gawain ng paglalaro ng ganon, Aaron. Ate, minsan lang naman. Kahit na, sugal pa rin ang bagay na yan. Ay nako, hindi talaga ako nagkamali. KJ ka nga talaga. Tsak kung marami tayong gagawin sa baryong yon. Mamaya malaman pa ni Mother na pinayagan kita sa paglalaro. Mabuti sana kung ikaw lang ang mapapagalitan. Oo na, hindi na. Palagi na lang Ayaw ko lang naman na pareho tayong mapahamak, Aaron. Hindi na ako nakarinig pa ng sagot mula sa kapatid ko nung mga oras na yon. Hukom
Alam kong sa edad niya ay hindi niya naiintindihan ang mga aral na palaging bukang bibig ni Mother Superior sa kanya. Pero alam kong kalaunan naman ay maiintindihan rin niya. Wala nang nagsalita sa amin hanggang sa huminto na ang sasakyan namin at tahimik kaming bumaba. Laking pasasalamat ko na sa mismong hinintuan namin ay nandoon na ang aming sadya, kaya hindi na kami nagtanong pa sa mga tao. Pagbaba pa lang namin ay kakaiba na ang tingin na pinukol sa amin ng mga tao, kahit na abala sila sa ginagawa nila. Hindi ko alam noong mga oras na yun ang dahilan kung bakit ako kinabahan. Ang mga tingin nila ay mabibigat, ngunit hindi ko nalang pinansin. Sa di kalayuan, nakita rin namin si Ate Mariel na mabilis lumapit sa amin nang makita niya kami. Kasunod niya ang isang matikas na lalaki na walang bakas ng emosyon sa muka. Naku, mabuti na lang at nandito na kayo. Pasensya na at magulo ha. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kami bihasa sa pag-aayos ng pagdiriwang. Naku, wala pong anuman yun. Siya nga pala, ito ang asawa ko, si Robin. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Huwag kang ang ganyan makatingin. Tinatakot mo naman ang mga bata eh. Pasensya na kayo ha. Naku, ayos lang po. O siya, dalhin muna natin ang mga gamit niyo sa bahay. Tapos kumain muna kayo ng almusal ha. Naku, kumain na po kami bago umalis. Para sana pagkarating namin dito, kikilos na. Uy, ate, nagugutom ako. Uy, Aaron, mamaya ka na kumain, ha? Nagugutom naman pala yung kapatid mo. Halina kayo, mag-almusal muna kayo sa bahay bago tayo bumalik dito. Ikaw talaga, Aaron, nakakahiya ka talagang kasama. Ate, wala ka nang magagawa. Ano ba? Halina kayo. Sige po, nakakahiya yung kapatid ko. Hindi nyo naman kailangang mahiya sa amin. Bisita pa rin namin kayo kahit papano. Ate Mariel, nasan po yung mga peryan nyo rito? Yung perya? Bakit? Maglalaro ka ba, ha? Oo, may dala ho akong ipon dito. Kaya ka pala nag-iipon para dito, no? Siyempre ate, kaya naman payagan mo na ako maglaro. Mapapagalitan nga tayo ni Mother Superior eh. Hindi yan kung hindi niya malalaman. Tingnan mo na, bukod sa pagsusugal, balak mo pang gumawa ng ibang kasalanan. Hindi ko talaga maintindihan ate kung paano ka nabubuhay sa sobrang daming bawal. Malaki kasi ang utang na loob natin kay Mother Superior. Natural lang na pahalagahan ko ang mga tinuturo niyang kabutihang asal. Masyado kasing mali kung mananatili ang pagiging matigas ang ulo. Pero hindi rin naman kasalanan kung maglilibang paminsan-minsan, hindi ba? Sa palagay ko naman ay may punto ang batang ito, Kriza. Pero kasi bata pa siya. Natural na mainggit siya sa mga bagay na hindi niya nagagawa dahil hindi pinahihintulutan. Mas lalo kayo mahihirapan kung magre-rebelde yan. Pero hindi naman po tama kung hahayaan siya sa mga gawain na mali sa mata ng Diyos. Kayo ang bahala. Ako naman nagbibigay lang ng opinyon. Salamat po, Ate Mariel. Nandito na tayo sa aming munting bahay. Pumasok muna kayo para makapagpahinga at makakain. Kayo lang po ng asawa niyo dito ang nakatira? Oo, hindi na rin kasi kami biniyayaan ng anak. Kaya kami lang talaga ang magkasama kahit noon pa. Bakit hindi na po kayo sumubok? Malay niyo po, pagbigyan pa po kayo. Hindi na namin ginusto. Hindi na biro ang edad namin. Mahihirapan lang kami kung sakaling nag-aaral pa siya habang kami mahina na. Sayang naman po pala. Mas nakakaawa rin ang bata kung maiiwan namin dahil mahina na kami at matanda. Sa bagay, tama po kayo. Kamusta yung pagkain? Ayos ba? Tapos na kayo? Kami na po ang maghuhugas nito ha? Hindi na. Iwanan nyo na lang yan sa lababo at ako nang bahala mamaya. Magpahinga muna kayo rin sa sala. May TV naman doon para makapaglibang-libang din kayo. Sige po, salamat po. Mamaya, bumalik tayo sa simbahan. Nandun naman si Robin. Teka, hindi po ba marami pang gagawin? Oo, pero mahaba pa naman ang oras. Kayo pong bahala, Ate Mariel. Siya, sige na. Magpahinga muna kayo dahil alam ko naman na nakakapagod din ang biyahe. Sa bahay nila Ate Mariel na rin kami nananghalian bago kami bumalik sa simbahan. Katulad kanina ay abala pa rin ng mga tao sa kanika nilang mga gawain.
Sumunod lang kaming magkapatid kay Ate Mariel hanggang sa nakarating kami sa harapan ng malaking karo na nilalagyan ng mga bulaklak na dekorasyon. Tinawag ni Ate Mariel ang asawa na abala sa pagdidikta ng mga gagawin. Bumaba si Kuya Robin at lumapit sa amin bago niya tinawag ang atensyon ng mga deboto ng simbahan. Pinakilala ko bilang tutulong sa paghahanda. Matapos ang mahaba-habang pagpapakilala ay nagsimula na kaming kumilos. May minsanang lumalapit habang nag-aayos ako ng mga banderitas na isasabit sa harapan ng simbahan para magtanong ng mga suhestyon na sinagot ko rin naman. Aaron, Oh, bakit ate? tulungan mo nga ako dito para makabit na nila. Mahaba-haba kasi ito baka lang magbuhol-buhol. Sige ate, wait lang ha. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Sige. May kailangan ba kayo? Hindi na. Kaya naman namin tong magkapatid. Ayun naman pala ate, may tutulong pala sa'yo. Hoy, ikaw ang kausap ko. Kaya ikaw ang tutulong sa akin, Aaron. Ate, mahaba pa tong ginagawa ko. Di pa nga ako nangangalahati. Iwan mo muna yan at mabilis lang naman tayo. Ate, may tutulong naman sa yung iba. Kaya hindi ko na kailangang iwan tong banderitas na ginagawa ko. Malilito pa ako sa mga kulay Aaron, ikaw talaga? Ano bang gagawin? Tutulong na lang ako. Kuya, nagpapatulong sa pagbibigay ng banderitas sa mga taga-kabit. Mahaba kasi, natatakot siguro na magkabuhol-buhol. Sus, yun lang naman pala eh. Yakang-yaka ko na yan. Hindi na nga kailangan. Ate, marami pa akong gagawin. May nagbibigay ng tulong. Hindi ba dapat tanggapin mo? Pero kasi... Naku, mukha pa namang anghel tapos pakikinggan mo ang sugo ng demonyo na hindi tanggapin ng tulong ko. Hindi ko gusto ang sinabi mo Ulitin mo nga. Wala akong lakas ng loob para ulitin eh. Sige na, ikaw na maghawak sa isang dulo para lang hindi magdikit at magbuhol. Yes, madam! Hindi kita kilala kaya sana huwag kang feeling close dyan Ito ba yung oras na dapat kong sabihin ang pangalan ko? Hindi ko alam kung taga saan ka at parang halos lahat ng kahanginan sa lugar nyo, dinala mo yata. Dahil lang din kasi ako dito eh. Huwag kang mag-alala. Makikifesta ako sa pinsan kong taga rito. Jerome nga pala ang pangalan ko. Hindi ko naman sana tinatanong, di ba? Eto naman. Huwag ka na mahiya sa akin. Ako lang naman to eh. Pwede ba bilisan mo na dyan para makagawa ulit ako ng panibago? Oo na nga, ma'am. Eto na masyadong masungit. Buti na lang talaga type kita. Tinatanong ko ba? Alam mo, ang weird ng lugar na to, no? Huy, hello? May kausap ba ako? Kung mamimintas ka ng kapwa, sana alam mong malaking kasalanan yan sa Diyos. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ano ba yon kung ganon? Ewan. Parang kakaiba yung tingin ng mga tao dito eh. Baka naman guni-guni ko lang din, syempre. At hindi ka pa namimintas sa lagay na yan, Hindi naman talaga pamimintas yun, no? Alam mo, ang sabi sa Biblia, masama ang tumingin ng masama sa kapwa. Masama ang manghusga. Kaya itigil mo na yan kung anong iniisip mo. Kasalanan yan sa Diyos. So, kapag ba inaral ko yung Biblia, pasok na ba ako sa standards mo? Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin ng mga bagay na yan. Ni hindi mo pa nga ako kilala o hindi rin kita kilala. Sa katunayan nga, itong unang beses kitang nakita. Hindi ka ba kinikilabutan sa paraan mo ng pagtatanong, Uy, grabe ka naman. Hindi ba pwedeng nagandahan lang ako sa'yo at love at first sight ang naging atake sa akin? Love at first sight? Talaga? Itigil mo ngayong paniniwala na yan. Hindi pagmamahal ang bagay sa unang tingin pa lang. Masama yung ganyan, hindi totoo yan. Diyan ka na. Salamat sa pagtulong. Uy, sandali lang naman, Krisa. Itigil mo to dahil hindi nakakatuwa. Oo na, hindi na ako magsasalita. Pumunta na si Krisa sa iba pang mga tumutulong sa kanila para ibigay ang kanyang mga nagawa. Magandang hapon po. Ito po pala ang mga nagawa namin. Salamat ho. Walang anuman po. Sige po mauuna na po ako at para makarami na rin. Salamat iha ha. Krisa? Krisa! Ano po yun, Ate Mariel? May problema po ba? Naku, malaki. Ano po yun? Halika, ipapakita ko sa'yo. Hindi na ako nakapagpaalam at nakapagpasalamat kay Jerome dahil hinila na ako agad ni Ate Mariel.
Sinusundan ko lang ang bawat paghakbang niya na halatang halata ang pagmamadali. Habang papasok kami sa simbahan ay mas lalo kong napatunayan na tama si Jerome. Kakaiba nga ang tingin ng mga tao sa amin. Ramdam ko ang bigat ng kanilang mga tingin kahit na bakas ang problema sa paligid. Huminto lamang kami sa harapan ng isang santo. Agad akong natigilan nang makita ang basag na imahe nito. Kusang nagtaasan ang mga balahibo ko dahil ayon sa paniniwala ay masama ang magkanlong ng mga rebulto ng santo na may sira o imperpeksyon, kaya hindi ko maunawaan kung paanong narito sa simbahan ang rebulto ni St. Joseph na wasak ang ulo. May mga taong nangangasiwa na nakapaligid sa santo. Abala ang mga ito sa pagsasaayos ng mga bulaklak na gagamitin sa karo bukas. Hindi po ba masama na magkanlong ng isang rebultong may sira? Naku, yan ba? Ayon kasi sa paniniwala ng dating pari na nandito, mas masama kung itatapon ng isang bahagi ng ating pananampalataya, lalo na kung ito'y minsan ang sumagot ng mga panalangin at hiling ng aming bayan. Ganun ho ba? Hindi rin namin maatim na itapon, lalo na at naging malaking parte na rin sa aming simbahan ng kanyang imahe. Kung ganun po, bakit niyo po ako dinala dito? Ano po bang pwede kong itulong? Hindi kasi namin alam kung paano i-design ang karo para sa santo. Ano bang suggestion mo? Mas maigi po siguro lagyan natin ng simbolismo ng bawat trabaho sa lugar natin. Di po ba, bukas na ang fiesta, isang kapistahan din ng pasasalamat sa trabaho na ating ginagawa sa pang-araw-araw. Naku, magandang ideya nga ang bagay na yan. Salamat naman po at nagustuhan nyo. Hindi talaga ako nagkamali na imbitahan ka, Kriza. Sigurado naman po ako na kung ibang tao ang inimbitahan nyo, may mga suhestyon din po silang mas magpapaganda para sa kapistahan ni San Jose. Alam mo, Kriza, masyado kang mabait. Hindi naman po sa ganon. May maitutulong pa rin po ba ako dito? Naku, wala na. Kaya na namin ang bagay na to, Iha. Sige po, babalik na po ako sa labas. Hindi na kita maihahatid, ha? Naku, ayos lang po yun. Wala pong problema. Hukom, nang mapag-isa ay mas lalo kong naramdaman ang bigat na mga matang nagmamasid sa akin. Ngunit dahil dayo sa lugar ay hindi ko na lang din pinansin ang bagay na yon, kahit na halos maihina ako sa takot nung mga oras na yon. Mabilis ang ginawa kong mga paghakbang, kaya naman nakarating din ako agad sa pwesto ni Aaron. Bakas ang gulat sa mukha niya nang makita akong balisa at hinihingal. Napatingin din tuloy sa akin si Jerome na katulong niya sa pagkakabit ng mga retasong plastic na straw na ginagawa nilang banderitas. Oh, ate! Para ka naman nakakita ng multo niyan ah. Oh, Chris, ayos ka lang ba? Ano nangyari? Hindi, ayos lang ako. Sigurado ka ba? Bilisan na lang natin dito ha, para mapadali tayong matapos. Sige, sabi mo eh. Pero alam mo ba ate, si Kuya Jerome, naniniwala din pala siya sa mga horoscope. Scorpio siya. Swerte daw ngayong araw yung mga Scorpio. Hoy, hello? Ate? Nakikinig ka ba? Aaron, tigilan mo nga ako, pwede ba? Ay, nako, napaka-KJ mo talaga kahit kailan. Ilang beses ko nang narinig mula sa'yo yan. Wala nang bago. Meron naman, isip ako. Kesa dumaldal ka dyan, mas mabuti pang tapusin na natin ang mga to ha. Madalim na oh, bukas na ang fiesta. Nakakahiya na hindi natin to matapos. Ate, kaunti lang naman ang kailangan nating kabitan. Kahit na, mas mabuti kung matatapos natin ngayong araw. Kriza? Aaron? Ate Mariel, nandito pala kayo. May kailangan ba kayo sa amin? Ang mabuti pa magpahinga na kayo. Malalim na ang gabi. Naku ate, hindi na po. Tatapusin na lang namin to. Hindi na, sige na. Marami na kayong naitulong. Bisita pa rin kayo. Ayaw naman namin na sobra-sobrang pagod at puyat ang ibibigay namin sa inyo. Hindi nyo naman po kailangan mag-alala. Kaya po namin ito. Hindi na. Ihahatid ko na kayo sa bahay para makapagpahinga. Ate Mariel, ayos lang po talaga kami. Hindi ba, Aaron? Oo nga naman po Ate Mariel. Sanay na sanay ho kami sa puyatan. Kung yun ho ang inaalala nyo ha. Gusto lang namin na magpahinga na kayo. Kaya na namin ang mga naiwang trabaho. Sigurado po ba kayo? Oo naman.
Hindi naman kami nagbibida lang. Pero bago yon, Ate Mariel, pwede niyo po ba ako samahan? Saan, Aaron? Naiihi po kasi ako eh. Nasa kanang bahagi ng simbahan ng banyo. Sige po. Salamat po. Ate, bilisan mo na. Oo na, ito na. Kaya mo namang umihing mag-isa, di ba? Ay, ate, medyo natatakot kasi ako eh. Ay, naku, bata ka pa nga. Hindi na ako bata ah. Sige na nga lang. Hindi na nga kasi ako bata. Sabi ng taong nagpapasama sa banyo dahil natatakot, ha? Hindi, medyo kinakabahan lang ako. Ang sabi sa Bible, masama ang nagsisinungaling, Aaron. Ate naman eh. Bilisan mo na, sige na. Di ka na, samahan na kita. Ate, bakit sa palagay mo pinapauwi na tayo ni Ate Mariel? Napakarami pa nang gagawin natin dito eh. Baka nahihiya sila. Siyempre, hindi ba bisita rin naman tayo? Pero, alam mo ate, iba talagang pakiramdam ko eh. Yan ka na naman sa mga kutob mong walang tumatama. Kakabasa mo yan sa horoscope, no? Ate, alam mo, seryoso ako ngayon. Iba talagang pakiramdam ko sa bagay na to. Itigil mo nga kasi yung kutob na yan. Mas lalo ka matatakot kung patuloy mong papansinin yung mga bagay-bagay na ganyan. Sige ate, susubukan ko. Sabi mo eh. Bilisan mo na. Umihi ka na. Bilis. Ate naman, nag-uusap pa tayo eh. Basag trip ka talaga. Wala naman kasing kwenta ang bagay na gusto mong pag-usapan. Uy, ano ka? Meron kayang kwenta yun ate. Unang-una, kung sakaling nasa pahamak tayo, pwede tayong makaiwas. Walang mangyayaring kapahamakan kung mananalig tayo sa kanya. Ay, hanggang ngayon ba patuloy kang maniniwala sa mga ganyan ate? Kung mapapahamak, di mapapahamak. Ganun lang yun. Ano ba? Manahimik ka nga. Sige na, umihi ka na. Pinanood kong pumasok sa banyo si Aaron at naiwan ako sa labas para hintayin siya. Tahimik kong sinipa ang bato na nakaharang sa paanan ko. Natigilan ako nang may narinig akong kakaibang pagaspas ng hangin na nagmula sa hindi kalayuan. Inisang tingin ko muna ang banyo kung saan pumasok si Aaron bago ko sinundan ang ingay na narinig ko. Nasa dulong bahagi na ako ng simbahan hukom. Halatang parte na ng simbahan na hindi nahaabot ng mga deboto dahil wala ng ilaw sa lugar. Agad akong natigilan, nanlamig sa nasaksiyan ng mga mata ko hukom. Isang babaeng may magulong buhok, tanging kalahating parte lang ng kanyang katawan ang nakalutang. Sa talambuhay ko hukom, noon lang sa pagkakataong yun na natawag ko ang lahat ng santong kilala ko. Kitang-kita ko mula sa aking kinatatayuan ang namumula at nanlilisik na mata ng babae. May hawak itong buhay na manok at walang habas na sinunggaban ng kagat, dahilan kung bakit nawalan agad yun ng buhay. Kusang humakbang patras ang mga paa ko. Dahil sa pagmamadali ay muntik na akong madapa. Mabuti na lang din at malapit lang ang banyo kung nasaan ako, kaya mabilis akong nakarating at sinalubong ng kapatid ko. Ate, saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinahanap eh. Bilis, Aaron. Halika na. Bakit? Ano ba nakita mo ron? Bakit parang namumutla ka? Bakit? May nakita ka bang multo, ha? Halika na, Aaron. Bumalik na tayo kila Ate Mariel. Teka, seryoso ka ba? Sandali lang ate. Medyo hindi na ako mapalagay eh. Tumahimik ka na. Sumunod ka na lang, ha? Alam mo ate, ang weird mo. Mas lalo tuloy ako na-curious kung ano yung nakita mo ron. Huwag mo nang alamin at makinig ka na lang sa akin. Mas makakabuti yon para sa'yo. Ate, Halika na. Hindi ba at masamang sumuway sa mas nakakatanda? Mas alam ko ang makakabuti para sa'yo. Kaya makinig ka sa akin at sundin mo ko, ha? Hoy guys! Kala ko ba nakauwi na kayo? Kasi si Aaron eh. Kuya Jerome, sinamahan ako ni ate. Pauwi pa lang kami ngayon eh. Ikaw ba, pauwi ka na rin? Ganun ba? Oo, pauwi na rin ako. Patapos na din naman yung mga gagawin dito kaya uuwi na ako sa bahay ng pinsan ko. Uy, teka Krisa, bakit parang namumutla ka yata? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang ako, Jerome. Alam mo, bakit parang hindi ka naman ayos? Maayos nga lang. Halika na, Aaron. Umuwi na tayo para makapagpahinga. Oo, sige ate. Paano? Mauna na ako sa inyong dalawa ha?
Sige kuya, pauwi na rin kami ni ate. Halika na, bilis. Una po, una po. Ito si ate talaga oh. Hindi ako nagbibiro ha. At hindi ito ang oras na dapat tumatawa ka, Aaron. Seryoso ako. Seryoso din naman ako ate. Para ka kasing baliw eh. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Dahil hindi mo naman pinapaintindi. Tinatanong kita, hindi mo naman ako sinasagot. Puro ka lang, madali tayo, umalis na tayo. Ay naku, paano kita maintindihan yan ate? Hukom, hindi ko talaga alam ang gagawin ko noong mga oras na yon. Mas lalo pang binalot ng takot at kaba ang dibdib ko nang marinig ang pamilyar na pagaspas sa itaas. Hindi na ako nakapag-isip pa. Mabilis kong hinatak ang braso ng kapatid ko at tumakbo na kami papalayo. Habang tumatakbo ay pinilit ko pa rin mag-isip ng rasyonal, kaya naman hinakbang ko ang daan papasok ng simbahan. Bakas man ang pagtataka sa mukha ni Aaron ay hindi na siya nagsalita pa. Dahil sa takot na masundan ay doon ako umupo sa pinakadulong parte ng simbahan, sa madilim na parte para hindi kami makita ng kung anumang klaseng nilalang ang nakita ko noong mga oras na yon. Hinila ko si Aaron paupo sa sahig habang patuloy kong iginagala ang paningin ko. Nung mga oras na yun ko lang din napansin ang istruktura at disenyo ng simbahan. Kakaiba yun, lahat ng santong nakadisplay ay may mga sira. Agad akong pinagpawisan ng malamig, lalo na nang makita ang krus na nasa gitna ng simbahan. Baliktad yun at may ahas na nakapulupot. Senyales na hindi tunay na Diyos ang dinadasalan ng mga tao doon. Ate, uy ate, ano ba? Hoy, Pasensya na. ano bang nangyayari sa'yo? Nakakainis ka naman eh. Aaron, yung krus. Ha? Anong krus? Yung nasa harapan. Ate, hindi kita maintindihan. Yung krus na nasa gitna, tingnan mo. Baliktad. Sus naman ate oh. Nasa simbahan kaya tayo, imposible yan no? Kitang-kita ko. Ay nako, baka naman kasi namamalikmata ka lang. Kitang-kita ko, Aaron. Kahit tingnan mo pa, isa lang ang makikita mo. Pero simbahan nga to ate. Imposibleng may krus ng Diablo rito no? Lahat ng lugar, posibleng pasukan ng Diablo. Hindi ko akalain na pati simbahan, papasukan ng mga demonyo. Pero sinong kalaban natin kung ganun? Hindi ba dapat mas alamin natin kung paanong nangyari na merong mga ganong bagay sa simbahan na to? Sandali nga lang, titignan ko lang ha. Sigurado ka bang gusto mong makita? Gusto kong siguruhin tama yung nakita mo ate. Sa palagay mo ba talaga? Magsisinungaling ako? Hindi lang ako naniniwala ng basta-basta, okay? Sige, tingnan mo at nang magkaalaman tayo. Gusto mo bang samahan pa kita? Sige ate. Dahil sa hamon niyang yun hukom, ay sabay kaming tumayo para silipin ang nakita ko. Pinangunahan ko ang paglalakad habang nasa likod lang ang kapatid ko ng mga oras na yon. Ilang segundo lang ay kaharap na namin ang krus ng Diablo. Kagaya ko ay natikilan siya. Bakas ang takot sa kanyang muka. Tiningnan niya ako na parabang isang malaking kapangasan ang kanyang nasaksihan. Mabilis na tumalikod si Aaron. Bakas ang takot sa kanyang pagmamadaling maglakad. Dahil sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang rebultong natatakluban ng tela. Natanggal ang tela at napatras kami at halos mapasigaw nang makitang kalahating katawan ng tao ang tumambad sa amin imbis na rebulto. Nang sandaling magkatinginan kaming magkapatid, ay kitang-kita ko ang luha na namumuo sa mata niya. Kitang-kita ang takot sa buong katawan niya. Ate, anong bagay na yan? Paano? Siguro, iyan yung kalahati ng katawan ng babaeng nakita ko kanina. Ano? Ate, anong sinasabi mo? Yung tinatanong mo nakita ko, babaeng walang paa na lumilipad. Posible. Paano nakapasok sila sa simbahan na to? Hindi ba mga nilalang sila ng dilim? Sa nakita mong krus ng Diablo, sa tingin mo ba, simbahan pa rin to na dapat sambahan? Ano ate? Ang mabuti pa, humingi tayo ng tulong kila Ate Mariel. Alam ko matutulungan nila tayo. At sa tingin mo ba talaga pwede natin silang pagkatiwalhaan? Nakatulad natin hindi nila alam ang bagay na to? Ate, huwag ka naman tatanga-tanga. Mali ang magbintang ng kapwa, Aaron. Kailangan nating matutong magtiwala sa mga kabutihan ng bawat tao sa loob nila. Ano bang gusto mong isipin ko ate? Taga rito sila. Kabutihan, Aaron.
kagaya ng tinuro sa atin ni Mother Superior. Hindi na kabutihan ang gusto mo, ate. Katangahan na yan. Aaron, hindi ko na nagugustuhan ang paraan mo ng pakikipag-usap ha. Gusto mo bang isumbong kita kay Mother Superior kapag nakauwi na tayo, ha? Sigurado ka bang makakauwi pa tayo? Manalig na lamang tayo sa kanya at sigurado ako makakauwi tayo ng ligtas. Ate, dahil sa kanya kaya tayo nandito. Kilala ka dahil sa pagtulong sa mga ganitong bagay na may kinalaman sa pagdiriwang ng mga kapistahan. Ngayon sasabihin mong ililigtas niya tayo? Kalokohan, ate. Kung sana naniwala ka na lang sa akin na malas ang araw mo ngayon dahil sa horoscope na binasa ko, di sana hindi tayo nanganganib ngayon. Mas gusto mong maniwala sa horoscope na gawa ng tao kaysa sa kapangyarihan ng Diyos? Nasaan ang mga pangaral na palaging ipinapabaon sa iyo ni Mother Superior? Bakit parang mas gusto mong paniwalaan ang mga bagay na hindi saklaw ng kapangyarihan ng Diyos at posibleng armas ng Diablo mula dito sa lupa? At sa tingin mo, saan ka dinala ng pananampalataya mo sa kanya, ha? Di ba dito mismo kung nasan tayo ngayon? Hindi ba kapahamakan din? Di bale na, kailangan nating makalabas ng simbahan na to at humingi ng tulong kay Ate Mariel. Hindi ka talaga nag-iisip at desperado ka na talaga, ate. Oo na. Desperado na akong desperado. Ang mahalaga sa akin, makalabas tayo ng buhay dito. Alam mo, kasalanan to, ate. Tumahimik ka na. Teka lang, nag-iisip ako. Kung nakinig ka lang kasi sa akin sa horoscope mo ngayon, di sana hindi tayo mapapahamak ngayon. Pwede ba, Aaron? Kung wala kang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang. O tulungan mo akong mag-isip ng paraan kung paano tayo makakaalis dito. Di lumabas ng pinto, tapos ang problema. Paano kung nandun sila sa labas? Di tatakbo tayo. Sa tingin mo ba talaga matatakasan natin sila? Lumilipad sila? Nahinto lang kami sa pagtatalong dalawa nang makarinig kami ng mga pagaspas ng pakpak na papalapit. Agad kong hinila ang kapatid ko para magtago ulit kami. Hukom, grabe ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang kitang-kita mula sa pinagtataguan namin ang mga halimaw na hindi man lang natinag sa krus na nasa sentro ng simbahan na dapat sana ay kakampi namin nung mga oras na yon. 3 ang pang-ibabang katawan ang nakita namin kaya 3 halimaw din ang papasok sa loob ng simbahan. Doon sila dumiretso sa pwesto ng kanilang mga katawan. Kahit natakot ay minabuti kong panuurin ng kanilang mga pagkilos, kaya naman agad akong naalerto nang makitang natigilan ng isa sa kanila. Mas humigpit ang hawak ko sa kamay ni Aaron, lalo na makasalubong ng paningin ko ang nanlilisik na mata ng isa sa mga halimaw. Ang kanilang planong pagbabalik sa kani-kanilang katawan ay naantala. Mabilis ang naging paglipad nila patungo sa kung nasaan kami, kaya walang habas na hinila ko ang kapatid ko papalayo sa lugar na yon. Ate! Tumakbo ka lang ng tumakbo, Aaron. Bilisan mo. Pero kahit ba natin silang takasan? Lumilipad sila, pala nga meron tayo. Maniwala lang tayo sa Diyos. Kaya nating lampasan ang kahit anong bagay. Hindi ba sabi ni Mother Superior, walang ibibigay na pagsubok sa atin ng Diyos na hindi natin malalagpasan? Ate, mamamatay na tayo. Hindi ko hahayaan yun, Aaron. Huwag kang mag-alala. Ligtas tayong makakabalik kay Mother Superior. Pero hindi mo ba nakita yung mga mata nila? Yun yung klase ng tingin natin na hindi tayo bubuhayin. Ano ka ba naman? Kung sana matuto ka magdasal sa mga biyayang natatanggap mo, di sana may pinanghahawakan ka ngayon. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, ate, masama ang araw mo ngayon? Kung nakinig ka lang sana sa gabay mo sa horoscope, wala tayo dito ngayon. Ay, horoscope na naman. Ano gusto mong gawin ko? Hindi pumunta dito tumulong? Para ko na rin tinalikuran ng Diyos kung tatanggihan ko ang imbitasyon na to. Ay, naku naman kasi. Baka hinahanap na tayo ni Ate Mariel. Kanina pa tayo nawawala eh. At teka, isa pa. Bakit wala na ring mga tao dito? Oo nga, wala na ring maingay sa labas ng simbahan. Hindi na ako nagulat. Hindi naman sila mangangahas na magpakita ng kanilang totoong itsura sa mga tao. Di pinagbulan pa ng gulo, hindi ba? Laking pasasalamat ko, Hukom, nang tuluyan kaming nakalabas ng simbahan. Pakiramdam ko ay mababali na ang paa ko at anumang oras ay bibigay na dahil sa sobrang pagtakbo. Ngunit nang akmang hihinto na kami dahil sa wakas ay naligaw namin ang mga humahabol sa amin, ay alulong naman sa hindi kalayuan ang narinig namin ni Aaron. Nang tingnan ko ang kapatid ko ay pawisan na rin siya. Kabado man ay sinikap kong tingnan kung saan nanggagaling ang alulong na yon, ngunit sa aking palagay ay mga aso lamang yon ng mga taga-baryo.
Napatingin muli ako kay Aaron nang bigla siyang humawak sa bisig ko nung mga oras na yon. Nanginginig siya habang nakatingin sa di kalayuan. Nakita ko rin ang isang malaking aso na balot ng itim na balahibo na nakadagan sa isang kawawang lalaki. Napasigaw ako nang bigla nitong sinunggaban ng kagat ang leeg ng lalaki na agad naging dahilan ng kamatayan nito. Ate, nakita mo ba yun? Kinain niya yung lalaki. Hindi, imposible to. Paano nangyayari to? Aso ba talaga yung nakita natin? Ginawa ang mga aso para maging kaibigan ng tao, hindi para kumain ng laman natin. Nasasaad yun sa Biblia, Ron. Kaya imposible yun. Pero mukha silang aso. Malalaki sila. Nakita mo ba ang mga mata nila? Mapupula at nalilisik. Aso sila, ate. Naniniwala akong aso sila. Hindi ganun yun, Aaron. Kung aso yun, hindi sila aatake. Ano yun, ate? Halimaw. Halimaw sila, Aaron. Hindi sila ginawa ng Diyos dahil hindi makakapanakit ang mga nilikha niya. Hindi bang sabi mo lahat ng nilalang igawa ng Diyos? May mga nilalang na nilalapatan ng kapangyarihan ng dyablo. Sigurado akong gawa ng dyablo ito. Ate, nandiyan na sila. Naku, tumakbo na tayo. Hindi ko na alam paano tayo mabubuhay nito, ate. Manalig ka lang, makakaligtas tayo, Aaron. Walang masamang mangyayari sa atin. Pero ate, natatakot na talaga ako. Lakasan mong loob mo. Magdasal na lang tayo at hindi niya tayo pababayaan. Paano mo nakakayanang kumalma, ate? Inahabol na nga tayo eh. Pwede na nga tayong mamatay oh. Magdasal na lang tayo, Aaron. Ama namin, bigyan niyo kami. Ano ginagawa mo, ate? Kung sana humihingi ka ng tulong sa Diyos kesa magtanong ka na magtanong dyan, ligtas ka na sana. Sabayan mo na lang akong magdasal. Sige na, wala makakatalo sa panalangin. Ano ba kasing magagawa niyan? Poprotektahan tayo ng Diyos, Aaron. Marinig lang tayo ng mga halimaw kapag pinagpatuloy pa natin ang pagsasalita at pagdadasal. At kapag narinig tayo ng aso na yun, tingin mo bubuhayin niya tayo? Hindi niya tayo pababayaan. Paano ka nakakasiguro, ate, ha? Marami ang humihingi ng tulong sa kanya. Paano ka nakakasiguro na uunahin niyang hinihingi natin? Bakit pa ganyan ang galit mo sa kanya? Bakit hindi mo paniwalaan ang mga sinasabi ni Mother Superior? Alam mo ang dahilan ko, ate. Nandun ka pa rin ba sa bagay na yon? Ate, dapat nandun pa rin tayo. Magkakasama pa rin tayo dapat. Kailangan mong maintindihan na wala na tayong magagawa doon, Aaron. Sunog na ang bahay natin bago tayo dumating, di ba? Yun na nga, ate. Bakit hindi sila niligtas ng Diyos nyo? Ha? Akala ko ba makapangyarihan siya? Nakaya niya lahat. Bakit hindi niya naligtas si Mama at Papa? Bakit hinayaan niya tayong maulila, ha? Oh, ba't di ka makasagot? Dahil alam mo sa sarili mo na hindi lahat ng dasal ay sinasagot ng Diyos mo. Pero niligtas niya tayo, Aaron. Binigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon na mabuhay at binigay sa pangangalaga ni Mother Superior. Hindi pa ba sapat yon? Hindi yun ang gusto ko, ate. Ang gusto ko makasama sila Mama at Papa. Yun ang gusto ko. Pero dapat matuto rin tayong maghintay sa mga pinagdadasal natin. Naiintindihan mo ba? At ngayon mo sasabihin yan? Aaron, pwede ba kahit ngayon lang? Huwag na tayo magtalo. Kailangan natin ngayon ng pagtutulungan. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ko kailangan marinig ang paniniwala mo ngayon, pero Aaron, pareho tayong dayo dito. Pareho tayong inimbita lang sa lugar na ito, kaya kailangan nating magtulungan ngayon para makaligtas. Wala tayong ibang pangahawakan, kundi siya lang. Bago pa makasagot sa akin ng kapatid ko, ay dumamba na sa pinagtataguan namin ang isang malaking aso. Dala ng matinding takot ay nahila agad ako ni Aaron palayo sa aatake na sanang halimaw. Ramdam na ramdam ko ang pagsunod ng halimaw kaya mas lalong bumilis ang aming naging pagtakbo. Sa katunayan, hukom, sarado na ang utak ko noong mga oras na yon. Punong-puno ako ng takot habang pinipilit pa ring silipin ang halimaw na patuloy kaming hinahabol. Hukom, dahil sa pagmamadali namin ay hindi namin namalayan na may nabangga na kaming tao. Agad kaming natigilan nang tuluyan kaming bumangga. Bakas ang gulat sa mukha ni Ate Mariel nang makita kaming dalawa na namumutla at pawis na pawis. Agad niyang hinawakan ang kamay namin ni Aaron at tiningnan pa ang lugar kung saan kami nanggaling. Ramdam ko ang kagustuhan na lumayo ni Aaron sa kanya, ngunit alam kong si Ate Mariel na ang binigay na tulong sa amin ng Diyos. Lumayo na tayo, ate! Teka, ano nangyari sa inyo, Krisa, Aaron? Kanina ko pa kayo hinahanap. Sinundan ko kayo sa banyo pero wala na kayo ron. Ate Mariel, may halimaw. Ano?
Anong halimaw ang sinasabi mo? Ate, hinahabol kami. May mga babaeng may pakpak tapos may mga malalaking aso. Teka, sandali. Kumalma ka muna, Kriza, ha? Ate, hindi ko kayang kumalma. Paano ako kakalma sa nakita namin? Ang mabuti pa umuwi na muna tayo. Magpahinga. Sigurado ako napagod kayo. Pero may mga halimaw na sumusunod sa amin, ate. Sa bahay na tayo mag-usap tungkol sa mga bagay na yan. Masama ang kutob ko, ate. Tumahimik ka, Aaron. Wala tayong matutuluyan. Mas mabuting may lugar tayong pagpapahingahan. Ano yung pinag-uusapan yung dalawa? Wala naman po. Masyado lang po kasing natakot si Aaron sa nakita namin. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin kami sa bahay ni na Ate Mariel. Pero kakaiba pa rin ang naramdaman ko dahil nakapatay ang lahat ng ilaw. Ate Mariel? Nandito na po ba tayo? Bakit parang ang dilim po? Nauna nang umuwi si Robin. Hindi siya nakakatulog ng may ilaw kaya sigurado akong tulog na yun ngayon. Parehas po pala kami. Ayoko rin po kasing may ilaw. Masakit sa mata. Ganyan na ganyan ang palagi niyang dahilan kapag pinapabuhay ko ang ilaw minsan. May pagkakapareho po pala kami. Nakakatuwa naman po. Oo nga eh. Halika na, pumasok na tayo. Ate Mariel, hindi po ba nakakahiya? Naku, bakit naman kayo mahihiya? Inimbitahan ko kayo rito. Kami nga ang dapat na mahiya dahil inabala namin kayo. Naku, wala naman din po kaming ginagawa dun eh. Itong si Aaron, kagagraduate lang, kaya yun, wala rin ginagawa at tambay lang sa kumbento. Hindi ba kayo naiinip doon? Hindi naman po. Araw-araw kada oras, may novena din po kasi kami, kaya ganun po. Nakakatuwa naman na may mga bata pa palang katulad nyo. Mga madasalin. Naku, pinagpaala lang naman po kami na pinatigil kami ni Mother Superior sa kumbento. Kaya ginagawa rin po namin ng lahat para makatulong kahit sa maliit na bagay lang. Ganun ba? Ituturo ko sa inyo magiging kwarto nyo para makapagpahinga na kayo, ha? Naku, maraming salamat po, Ate Mariel. Kahit natanghaliin kayo ng gising, huwag nyo nang alalahanin yon, ha? Tapos naman ang mga gawain sa simbahan. Ate... Bakit, Kriza? Kasi may kakaiba akong napansin sa simbahan. Ano yun? Ang tagal ko ng deboto at wala naman ako napapansin na kakaiba doon. Yung krus po na nakasentro sa harapan ng altar. Bakit? Anong meron doon? May ahas po na nakapalibot sa krus. Hindi niyo po ba yun napapansin? O kahit ng pari niyo? Hindi niyo man lang po ba yun nakita? Hindi. Madalas ang mga ganong bagay di namin pinagtutuunan ng pansin, lalo na kapag may misa dahil abala na ang mga tao. Pati po ang pari nyo? Hindi ko alam ang mga bagay na ito. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Imposible naman po na hindi rin napansin ng pari yun. Hindi ko rin alam eh. Yung mga santo rin po, lahat po ng rebulto na nakadisplay, sira lahat. Hindi ko po sinasabi na masama yun, pero may mga bagay na pinaniniwalaan si Mother Superior tungkol sa mga rebulto na dapat nasa loob ng simbahan. Sinabi ko na sa inyo, hindi namin ugali na magtapon ng mga santo. Pero may kapalit po yung mga bagay na ganun eh. Tama na, ate. Baka hindi lang po talaga sila naniniwala sa mga ganung bagay. Iba-iba ang paniniwala ng mga tao, di ba, ate? Bakit nga pala kayo balisa kanina nung nakita ko kayo? May halimaw kaming nakita. Nakapasok sila sa simbahan kaya hindi nyo pwedeng sabihin na walang bigat ang mga pinaniniwalaan ko. Kung nakakapasok ang mga halimaw na yun sa isang sagradong lugar na hindi dapat nila napapasok. Hindi ko kayo maintindihan. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi nyo. Wala ho kayong maintindihan o ayaw nyo lang hong intindihin? Aaron? Hindi, ate. Kailangan nilang malaman ng totoo. Mapapahamak sila kung magpapatuloy silang walang alam. Sa palagay ko po, tama rin ang kapatid ko. Mas magiging delikado ang lahat kung ipagpapatuloy niyo ang bagay na sinimulan niyo at pinaniniwalaan. Ang simbahan na dapat mapoprotektahan kayo at matatakbuhan niyo ay di niyo matakbuhan dahil maging ang lugar na dapat sana ligtas kayong makakapanatili ay kayang pasukin ng mga halimaw na ganid sa laman ng tao. Ano bang klaseng nilalang ang mga nakita niyo?
Paano nyo nasabing nakapasok sila sa simbahan? Kitang-kita ko ang kalahating katawan natin, Mariel. Nakabalot pa yun na parang takot silang makita ng kusino. At nakita nyo. Bala ko palang sanang ipakita kay Aaron ng krus na napansin ko bago namin napansin yung mga kalahating katawan. Sinubukan naming tumakas kaso nakarinig na kami ng pagaspas ng mga malalaking pakpak kaya nagtago kami. Pagkatapos, ayun, nakita kami nung isang halimaw kaya kami tumakbo palabas ng simbahan. Bakit hindi nyo hinanap kung ganon? Mayroon po kaming narinig na alulong ng aso. Hinanap po namin yun tapos nakita namin kumain siya ng tao. Alam niyo po ba ang bagay na yun? Hindi. Pasensya na wala akong masagot sa mga tanong nyo dahil bago lang din sa akin ang bagay na naririnig ko sa inyo. Naiintindihan po kita. Hindi naman po lahat ng bagay napapansin kagaya nga po ng sabi nyo. Mabuti na lang talaga at nakaligtas kayo. Tinulungan po kami ng Diyos, Ate Mariel. Nakakatuwa rin. Paano? 2:00 na rin pala ng madaling araw. Pumasok na kayo sa kwarto para naman makapagpahinga na kayo. Kayo rin po, Ate Mariel. Magpahinga na kayo. Sige. Di ka na. Pasok na, Aaron. Hindi ko na kinailangang sabihan pa ng pangalawang beses si Aaron. Sumunod na siya sa akin papasok ng kwarto at siya na rin ang nagsara ng pinto. Habang nakahiga ako sa kama ay tahimik lang na nakatitig ang kapatid ko sa kisame. Kahit na hindi magsalita ay alam kong gulong-gulo na rin siya sa mga nangyayari. At ganoon din naman ako. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na ang antok pero kabaliktaran naman ang naramdaman ng kapatid ko dahil gising na gising pa rin siya. Ate? Pwede ba, Aaron? Pahinga na tayo. Pareho tayong pagod. Kasi ate, hindi ako mapalagay eh. Pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda, ate. Ano namang mangyayaring hindi maganda? Nasa kwarto na tayo at nakahiga na para magpahinga. Hindi ko alam kung ano pa mangyayaring hindi maganda ang sinasabi mo. Naniniwala ka ba talaga sa mga sinasabi sa atin ni Ate Mariel? Aaron, ano na naman bang pumasok dyan sa isip mo, ha? Hindi kasi talaga mawala ang mga pagdududa ko, ate. Pakiramdam ko kasi... May tinatago sila, ganun ba? Ay, palagi namang yan pumapasok sa isip mo tuwing may ayaw kang tao eh. Pakiramdam mo palagi na masasaktan tayo at mapapahamak. Alam mo naman na ayaw ni Mother Superior yung masasamang ideya o pag-iisip sa kapwa, hindi ba? Pero paano ate kung tama ako ngayon? Paano kung mapapahamak talaga tayo? Mas mapapahamak tayo kung patuloy mong paaandarin ang bibig mo. Ate naman eh. Anong ate naman? Aaron, umayos ka nga, nakakahiya eh. Nakikituloy tayo sa kanila tapos pinag-iisipan mo sila ng masama. Hindi naman kasi ganun yung ibig ko sabihin. Sige nga, sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang mga bagay na iniisip mo. Para saan ba yung bagay na yun? Patunayan mong hindi mo sila pinag-iisipan ng masama. Ate, hindi naman talaga. Gusto ko lang naman na mag-iingat. Dala ng pag-iingat mo na yan, hindi na ako magugulat kung makakasakit ka ng damdamin. Ay, naku ate. Wala na ako sinabi. Buti pa magpahinga ka na lang. Nakakahiya naman kung tatanghaliin tayo ng gising bukas. Dapat maaga tayo ron. Ate, pupunta ka pa rin ba doon kahit na hindi ka sigurado kung tama na yung ginagawa natin? Hanggat hindi natin napapatunayan, walang dahilan para hindi tayo umattend. Napuno ng katahimikan ang silid namin, Hukom. Hindi na nakasagot si Aaron sa sinabi ko dahil maya-maya pa pagkatapos kong magsalita ay dinig ko na ang hilik niya. Nagising na lang kami na may ingay sa labas ng kwarto. Nakita ko pang pupungas-pungas si Aaron na tumayo na rin sa kama. Sabay kaming lumabas ng silid at naabutan ang mag-asawa na nag-uusap. Nang makita kami ay tumigil sila sa pag-uusap. Lumapit si Ate Mariel sa amin para asikasuhin ang aming almusal. Matapos naming kumain ay naligo na kami at nag-ayos. Sabay-sabay na kaming lumabas ng bahay at naglakad papunta sa simbahan. Marami na ang taong deboto ang naroon na sasama sa prosesyon. Sumunod na lang kami kila Ate Mariel na naging abala na sa pakikipag-usap sa ilang mga kakilala. Pansin ko ang pagiging alerto ng kapatid ko, kaya naman hindi ko rin mapigilang hindi iikot ang paningin sa paligid.
May kanya-kanyang ginagawa ang mga nakasama namin kagabi. Saktong paglingon ko sa kanan ay nakita ko si Jerome na nakangiti at papalapit sa amin. Kumakaway pa siya nung nakitang nakatingin ako sa kanya. Hoy, kumusta guys? Akala ko hindi ko na kayo makikita eh. Huh? Bakit naman kuya? Pauwi ka na ba? Sa hapon siguro o sa gabi. Kayo? Hindi ko pa alam kay ate eh. Depende pa rin siguro. Kailan ba kayo babalik sa inyo, Krisa? Bukas na lang ng umaga para naman kahit papano makapagpahinga kami. Nako, ayos na rin yun. Hindi kasi ako pwedeng umuwi bukas at may trabaho pa ako. 3 araw lang ang paalam ko eh. Mahirap nga naman yun kuya. Alam mo naman, ang trabaho na ganyan hindi ka hihintayin. Kukuha at kukuha sila ng bagong trabahante kapag hindi ka nakabalik agad. Ano pa bang maaasahan mo sa mga kumpanyang yan? Ang alam lang naman nila magpayaman at wala na silang pakialam sa mga trabahador nila, di ba? Wow grabing hugot mo Based on experience ba yan? Ha? Dinig ko lang sa mga kakilala at kaibigan ko. Paanong based on experience kuya? Balak yatang palitan ni ate si Mother Superior no? Ha? Magmamadre ka? Anak ko, hindi. Okay. Akala ko kasi sabi ni Aaron Sadyang gusto ko lang suklian ang kabutihan ni Mother Superior nung nagdesisyon siyang kupkupin kami. Buti naman kung ganun. Hindi na rin kami nakapag-usap dahil nag-anunsyo na magsisimula na ang prosesyon. Kaya naman naghanda na din kami na luminya kasama ng mga deboto. Nang sa wakas ay nakita ko na ang pari na humahawak sa simbahan, ay hindi ko maintindihan kung bakit wala akong ibang nararamdaman. Wala akong naramdaman kahit na anong panganib habang nakatitig ako sa pari. Hindi ko alam na nakatitig din pala si Aaron sa pari at alam kong katulad ko ay wala siyang naramdaman kahit na anong panganib na galing sa pagkatao ng paring yun. Ate, wala ka rin bang nararamdaman? Wala. Imposible. Kung ganun hindi tayo dapat sa kanya matakot. Pero kanino? Sino ang dapat nating katakutan kung ganun? Hindi ko pa rin alam ate. Uy, ano pinag-usapan ninyo? Kuya, may napansin ka bang kakaiba? Kanina ka ba kasi nandito eh? Oo. Sinama ako ng pinsan ko eh. Kung ganun may napansin ka talagang kakaiba? Kakaiba? Paanong kakaiba? Huwag na, Aaron. Wala siyang alam. Hindi. Teka lang Ano ba yun? Ano bang dapat kong malaman? Wala yun. Huwag mo nalang pansinin, Jerome. Hindi, nabanggit nyo na. Kaya bakit hindi nyo pa sabihin? Siguro ate, mas mabuting alam ni Kuya Jerome para kahit papano maprotektahan niya sarili niya. Anong maprotektahan? Laban kanino? Sa mga aswang kuya. Aswang? Shh! Kuya, huwag ka maingay. Sorry. Pero aswang? Talaga? Sa panahon na to, naniniwala pa kayo sa mga aswang, ha? Tingnan mo na. Ayaw mo kasi makinig sa akin, Aaron. Hindi nga siya maniniwala. Kuya, hindi kami nagbibiro. Pero paano naman napasok yung mga aswang-aswang na yan sa isip ninyo, ha? Kasi kuya, kami mismong nakakita. Nakakita? Parang imposible naman yata yan, Aaron. Baka naman namamalikmata lang kayong dalawa, ha? Sa tingin mo ba talaga kuya, ganito kami ngayon kung ganun nga? Pero kasi... Shh! Magsisimula ng prosesyon. Tumahimik na kayo. Naku! Ayos lang ba kayo rito? Oo, Ate Mariel. Huwag niyo kaming alalahanin. Sigurado ba kayo? Pasensya na at hindi ko na kayo maintindi ha. Marami pa kasing mga abubot na kailangang kuting-tingin. Alam mo na, kailangan maghanda, di ba? Kailangan niyo po ba ng tulong, Ate Mariel? Naku, hindi na. Kaya na namin ang bagay na yon. Marami din naman ang pwedeng tumulong. May mga sakristan pa kaya walang problema doon. Sabihin niyo lang po kung anong kailangan niyo at kung gusto niyo ng ekstrang tulong, nandito po kami. Sige, Krisa. Salamat ha. Mariel, ano ba? Hinahanap ka na ni Father. Sandali lang. Kinakausap ko pa tong mga bata. Bilisan mo na dyan. Sandali lang. Sige na po, sige na. Maayos lang po kami dito. Sigurado ba kayo?
Huwag niyo na po kaming alalahanin. Sige, mauna na ako ha. Dito lang po kami nakapwesto. Tawagin niyo na lang po kami kung kailangan niyo ng tulong ha. Sige Iha, salamat. Wala po yun. Ate, Ano? paano kung sila Ate Mariel? Ano ibig mo sabihin ha? Si Ate Mariel, paano kung sila yung... Itigil mo na yung pagdududa mo na yan. Pero ate... Kung wala ano ba? kang sasabihing maganda, pwede bang tumahimik ka na lang? Hindi na nakasagot ang kapatid ko dahil nagsimula ng tumugtog ang musiko at pinaandar na ang karo. Doon namin iniluklok ang maghapon namin hukom. Kumain na rin kami kila Ate Mariel dahil nga abala sa simbahan, umorder na lang sila ng mga ihahanda nung araw na yon. Matapos nun ay nakipagkwentuhan kami sa mga naging bisita. Abala si Aaron sa pakikipagkwentuhan kay Kuya Robin. Wala na rin masyadong ginawa nung maghapon na yon hanggang sa tuluyan ng nakalis sa mga bisita. Tinulungan ko si Ate Mariel sa paglilipat ng mga pinaglagyan ng handa at mga pinggan kaya maaga pa lang ay sarado na ang bahay nila para makapagpahinga. Dahil siguro sa pagod ay kahit na maaga pa nakatulog na kaming dalawang magkapatid. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog. Nangunot lang ang noo ko nang makita ang sarili ko na nakahiga sa isang matigas na kama at may kandilang nakapaligid sa akin at sa kapatid ko. Nang igala ko ang paningin ay nakita ko ang mag-asawa na abalang bumubulong ng dasal sa lingwaheng hindi ko maintindihan. Hindi pa nila napapansin na gising na ako kaya abala pa rin sila. Ipagkaloob sa amin ang lakas nila. Ipagkaloob sa amin ang buhay na walang hanggan kapalit ng buhay ng aming alay. Ipagkaloob sa amin ang lakas nila. Ipagkaloob sa amin ang buhay na walang hanggan, kapalit ng buhay ng aming alay. Siguraduhin mong tulog sila, mahal. Huwag mong hayaan na gising at manlaban sila, Mariel. Teka, sandali. Magmadali ka na. Alam mong mahihirapan tayo kung magigising sila. Sige. Teka, ano to? Anong ginagawa nyo? Pakawalan nyo kami. Krisa, Nalintikan na. anong gagawin natin, Robin? Pati pa naman dito ay bobo ka at kailangan pang sabihan kung anong gagawin. Robin naman. Gawin mo ang lahat para hindi makapag-ingay. Pakawalan nyo ako dito. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Matapos namin kayong makuha, ay sa tingin mo ba talaga pakakawalan pa namin kayo? Anong akala nyo sa amin, tanga? Ano ba ginawa namin sa inyo? Wala naman. Pero kasi, kayo ang susi sa walang hanggang buhay. Nababaliw ka na. Ang Diyos lang ang may karapatan sa buhay na sinasabi mo. Sugo ka ng dyablo! Ano ba sa palagay mo? Ha? Kayo ang pinuno ng mga halimaw na yun, di ba? Nagsinungaling ka, Ate Mariel, nung sinabi mong wala kang alam. Ayoko ng maingay at maraming sinasabi. Kaya patahimikin mo na ang babaeng yan, Mariel. Oo, sige, akong bahala. Ate? Aaron! Teka, anong nangyayari? Bakit ako nakatali? Kayo, sinasabi ko na nga ba? Aba, tingnan mo nga naman. Hindi pala utak munggo ang kapatid mo, Krisa. Hindi katulad mo na kumain na ng kabaitan ng utak kaya hindi nakakapag-isip ng tama. Pakawalan niyo kami! Mga buwisit kayo! Robin, sa tingin ko, kailangan na nating itigil to. Anong sinabi mo? Nahihibang ka na ba? Nandito na tayo at ngayon mo pag gustong tumigil, ha? Bata pa sila. Marami pa silang mararating sa buhay. Ay, kung minsan napakaliit talaga ng utak mo. Sa tingin mo ba ay walang gagawin ang madre sa oras na malaman niya ang nangyari sa mga batang yan, ha? Pero hindi naman siguro sila magsusumbong kung kakausapin natin ng maayos. Napakahina talaga ng utak mo. Hindi ko alam kung saan ang utak mo para sabihin sa akin ang bagay na yan. Naaawa lang ako sa kanila, Robin. Bata pa sila. Wala akong pakialam. Naintindihan mo ba? Ayoko nang makarinig ng kahit na anong tungkol sa bagay na ito. Tapos ang usapan. Robin!
Ate Mariel, maawa ka naman sa amin. Pakawalan mo na kami. Nakikiusap ako sa inyo. Kriza, pasensya ka na ha? Ate, wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Bakit yung ginagawa sa amin to? Manahimik ka na ate. Hindi naman niya tayo tutulungan kahit anong pakiusap mo. Aaron, Wala na tayong magagawa ate. Nandito na tayo. sorry. Sorry kung hindi ako naniwala sa'yo. Wala yun ate. Ang gusto ko lang naman ay makalis na tayo dito. Paano? Paano tayo makakaalis dito? Wala na kayong magagawa. Maya-maya lang ay kakainin na kayo. Sa palagay mo ba, magpapatalo kami ng ganun lang, Ate Mariel? Kahit na anong laban nyo, hindi nyo madadaig si Robin. Sadyang malakas siya, kaya naman takot din ang mga kalahi niya sa kanya. Hindi kami natatakot sa asawa mo. Wala na akong sinabi, Kriza. Tinuring kitang parang kapatid, tapos ito ang igaganti mo sa amin? Wala kang kwenta. Sana maintindihan mong katulad nyo'y kailangan din naming mabuhay. Kalokohan! Maraming ibang paraan para makakain. Ano ba yan? Hanggang ngayon hindi pa rin nananahimik yan. Robin, pasensya ka na. Wala ka talagang kwenta. Teka, ano ba? Ano balak niyong gawin sa amin? Lumayo kayo! Lumayo kayo! Ang sarap-sarap tingnan ng mukha ninyong bakas ang takot. Mas nararamdaman ko ang gutom sa aking kalamnan. Ano ba? Layuan mo ako! Hukom, mas nagwala ang kapatid ko sa tabi ko nang unti-unting naglakad papalapit sa akin si Kuya Robin. Nang mapansin niyo ni Kuya Robin, ay tuluyan siyang humagalpak sa pagtawa habang nakatitig sa aming magkapatid. Parehas pa rin kaming nakatitig ni Aaron. Ngunit hindi yun naging hadlang para mas lalong magpupumiglas ang kapatid ko nang sandaling ang mahahabang kuko ng lalaking aswang ay lumapit sa aking pisngi. Unti-unti akong ginapangan ng kaba nang maramdaman ang malamig at mahabang kuko niya. Ang init ng dugo mula sa aking pisngi ay naramdaman ko nang unti-unting bumaon ang mahahabang kuko ni Kuya Robin. Nung mga oras na yun, Hukom, halos tawagin ko na ang lahat ng mga santong aking kilala. Mahigpit ang hawak ko sa pulseras na rosaryo na bigay ni Mother Superior dahil yun daw ay bilang proteksyon habang pinipilit na magdasal ng taimtim at tahimik. Nanalangin ako na sana ay marinig ng Diyos ang aking hiling. Bago ko pa masimulan, lumapat na ang dila ni Kuya Robin sa sugat ko sa pisngi na siya ang gumawa. Walang iya ka talaga! Pakawalan mo ako rito! Aaron! Kuya Robin! Napakatapang mo talaga para sa isang bata, ha? Alam mo ba kung bakit kayo inimbita sa baryong ito? Alam ko! Dahil mga wala kayong awa kayong lahat! Ay naku, Aaron. Huwag mo sanang personalin, ha? Gustong-gusto pa man din kita. Ginawa namin to dahil gusto lang namin ng alay. Pero bakit kami? Dahil wala lang. Di ba ang sarap makitang walang magawa ang Diyos ninyo sa mga hiling ninyo ng kaligtasan? Tama nga ako. Alam niyong may mali dito sa lugar niyo. Tama naman kayo. Kami ang nagpasok ng mga bagay na yun doon. Proteksyon namin ang simbahan na yun. Binibilog niyo ang mga tao. Niloloko niyo sila. Hindi nila alam na iba na pala at masama ang pinaniniwalaan nila. Hindi namin kasalanan kung bobo sila at madaling maniwala. Napakasama mo talaga. Hindi kayo mananalo. Naririndi na ako sa bunganga mo. Ang Diyos namin ang totoong magpapabagsak sa inyo. Ang Diyos nyo? Nasaan, ha? Diyos, nandiyan ka ba, ha? Bakit ang tagal mong pabagsakin, ha? Wala yang kwenta. Napasok namin ang bahay niya, kaya paano mo sasabihin na kaya niya kami? Aber? Wala kang galang at respeto. Ang respeto ay binibigay ko lang sa mga dapat nire-respeto.
hindi sa mga mahihinang nilalang. Manahimik ka! Ikaw ang manahimik! Hukom, sobrang bilis ng kanyang pagbabago ng anyo. Sa isang iglap ay kaharap ko na ang isang itim at malaking asong may nanlilisik na mga mata. Hindi siya nahirapan na pumatong sa akin dahil nanatili kaming nakahiga ni Aaron. Titig na titig ang pulang mata ng halimaw sa akin bago niya walang habas na tinaas ang kanyang mahahabang kuko at itinarak yun sa aking tiyan. Bumulwak ang dugo roon na naging dahilan kung bakit narinig ko ang galit na sigaw ng kapatid ko habang nakahiga pa rin siya at walang magawa. Sinubukan kong silipin si Aaron noong mga oras na yon at kitang-kita ko kung paano nalaglag ang mga luha sa kanyang mata habang titig na titig sa nangyayari sa akin. Hukom, hindi ako makakilos lalo na at mabilis akong kinagat ng halimaw sa aking braso. Napahiyaw ako ng napakalakas dahil sa napakatinding sakit ng pagkakapunit ng aking laman. Pakawalan niyo kapatid ko! Ayos lang ako, Aaron. Huwag mo akong alalahanin. Ate naman, tumahimik ka nga ha. Hindi ba ang bilin mo sa akin? Mali sa kahit na anong pagkakataon na magsinungaling. Kaya bakit mo ginagawa yun ngayon, ate? Hindi ako nagsisinungaling, Aaron. Hoy kayo, pakawalan niyo ako rito. Kung gusto niyo ako na lang saktan niyo, pakiusap. Wag! Hindi pwede. Ako na lang. Huwag niyong gagalawin ang kapatid ko. Hoy, babae! Isang napakalaking kalukuhan niyang pagpapakabayaning ginagawa mo ngayon. Pare-pareho rin naman kayong mamamatay, ha? Mauuna ka nga lang. Kuya Robin, nakikiusap ako. Huwag na huwag masasaktan ang kapatid ko. Oh, wag ko daw sasaktan ng kapatid niya. Sorry, hindi pwede. Hindi matatapos ang pag-aalay kung parehas pa kayong humihinga. Napakasama mo talaga. Ay, talaga? Kabisado ko na ang bagay na yan. Wala ka na bang ibang masasabi sa akin, ha? Ate Mariel, alam ko mabait ka. Pakiusap naman. Pakawalan niyo na si Aaron. Hindi ka niya pakikinggan, bata. Ako lang ang pinapakinggan ng babaeng yan. Walang magiging silbi ang pagmamakaawa mo sa kanya dahil katulad ko, takam na rin siya sa inyo. Tumahimik ka. Hindi hahayaan ng Diyos na manaigang kasamaan. May balik ang mga bagay na ginagawa mo. At sa tingin mo ba ay matatakot ako sa mga pinagsasasabi mo o pinagmamalaki mo, ha? Dapat kang matakot dahil hindi magwawagi ang kasamaan mo. Oo, talaga? Gusto ko tuloy makita kung paano kayo ililigtas ng Diyos na pinagmamalaki nyo. Sa oras na mangyari yon, sigurado kong mapupunta ka at masusunog sa impyerno. Grabe, nakakabilib ang tapang at dedikasyon mo, bata. Duguan ka na't lahat-lahat nagtatapang-tapangan ka pa rin. Hindi ang mga sugat ko ang magdidikta kung sino ang panalo. Kahanga-hanga. Palakpakan, ha? Kahit halos magkalasog-lasog ka na, kumakapit ka pa rin sa pananampalatayang hindi ka naman sinasagot. Bingi yun kung sino man yung pinagdadasalan mo. Malamang pili lang ang mga panalangin na sinasagot niya at pinapakinggan. Hindi totoo ang mga bagay na yan. Talaga? Kung ganon, bakit hindi niya pigilan ng dugo mong patuloy na umaagos, ha, Aber? Ate ko. Pakiusap kuya, ate. Tama na, ako na lang. Hindi, Aaron. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam kong ililigtas niya tayo. Ate, tama na nga. Walang makakatulong sa atin ngayon kung hindi tayo lang. Manalig ka sa kanya, Aaron. Ililigtas niya tayo. Hindi bulag at pingi ang Diyos sa mga anak niyang kailangan ng tulong niya. Oo, hindi po lang lang sa tulong niya. Ang saya niyong panoorin. Para namang meron pa talaga kayong pag-asa. Aaron, iho, naniniwala ka pa rin ba sa mga pinagsasasabi ng ate mo, ha? Huwag mong guluhin ang utak ng kapatid ko. Ay, sus, si ate naman, Tinatanong ko lang naman dahil gusto ko malaman. Hindi ba pinabayaan kayo nung mamatay ang mga magulang ninyo?
Kaya bakit pa kayo maniniwala, Aber? Manahimik ka! Aaron, ilang beses ko sasabihin sa'yo ha? Lahat pinakikinggan, lalo na yung mga taimtim nating pagdadasal. Tapos na ang misyon ng mga magulang natin, kaya sila kinuha. Kalokohan! Ang sabihin mo ay madamot siya. Madamot! Ni hindi man lang niya binigyan ng pagkakataon na makasama ng matagal ang mga magulang ninyo. Huwag mong guluhin ang utak ng kapatid ko! Sus naman si ate oh. Hindi ko siya ginugulo. Siya ang nagkwento sa akin ng bagay na yun. Sa palagay mo ba ay may kakayahan akong malaman yun kung hindi galing mismo sa kapatid mo? Robin, tama na. Sapat na yata. Tumahimik ka! Hindi pa tapos ang alay, Mariel. Naririnig mo ba ang konsensya mo? Ha? Ate Mariel, tulungan mo kami. Tumigil ka! Huwag mo akong kausapin! Sabi ko, huwag kang makinig sa kanya. Ate Mariel, kung may natitira pang konting kabutihan sa'yo, ito na ang huling pagkakataon mo. Huwag mo akong tawagin ganyan. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng laway. Wala siyang pakikinggan kung hindi ako lang. Kaya itigil mo na ang kahibangan mo at pagmamakaawa na iligtas ka niya. Mas higit ko siyang kilala kaysa sa'yo, bata! Tumahimik ka. Sa inyong dalawa, ikaw lang ang wala ng pag-asang magbago. Nararamdaman ko, Ate Mariel. Gusto mong tumakas sa buhay na to, di ba? Ramdam kita. Nakikiusap ako, pwede ba? Tumigil ka na! Hindi pa huli ang lahat, Ate Mariel. Tatanggapin ka niya kung patutunayan mong gusto mong magbago. Yayakapin ka niya, ate. Maniwala ka. Tama na, Krisa! Anong ginagawa mo, bata? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Tumigil kayo! Ang ingay! Masakit ang ulo ko! Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Sabi ko nang tumigil kayo! Robin, hindi ko na kaya. Ang ingay, masakit sa ulo! Ariel, huwag kang haatras. Sinasabi ko sa'yo. Nakikita mo, di ba? Hindi siya tahimik. Hindi kami kailanman pababayaan ng Diyos dahil totoo kaming nananampalataya sa Kanya. Manahimik ka. Hindi kayo kailanman makakatakas sa akin. Walang sino man ang makakapagligtas sa inyo. Paniwalaan mong gusto mong paniwalaan. Kitang-kita naman ang ebidensyang nagpapatunay na higit siyang malakas kesa sa'yo. Manahimik ka! Bakit ayaw mong madinig ang katotohanan, ha? Na mali ka ng panig na pinanigan? Hukom, hindi ko akalain na may natitira pa siyang lakas. Mabilis ang naging paglusob niya sa akin. Mabilis niya akong nahila patayo. Nasira ang kadenang dahilan kung bakit ako hindi makagalaw. Ngayon ay hawak na niya ako sa leeg. Hindi ko ininda ang dugong pumapatak habang titig na titig ako sa kanya. Ha! Kahit sa uli, tititig ka pa rin sa akin ng ganyan, ha? Na para bang kaya mo ako? Hindi ako tatapos sa'yo. Hindi ako papatay sa'yo. Hindi ako puputol sa kasamaan na inimbak mo sa baryong ito. Hoy, babae. Literal na hawak ko ang buhay mo. Kaya hindi ko maunawaan kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para kalabanin ako. Konting diin lang ng mga kuko ko, tiyak na ang kamatayan mo. Hindi ako takot sa kamatayan. Dahil alam kong sa langit ako pupunta at hindi kita makikita doon dahil masusunog ang kaluluwa mo sa impyerno. Matigas talaga ang ulo mo, ha? Ha! Hindi ka tigasan ng ulo ang pagsasabi na... Ate, bitawan mo siya! Halimaw ka! Nako, huwag kang mag-alala, Totoy. Isusunod na kita. Huwag mong gagalawin ang kapatid ko dahil doon mo makikita kung paano ako magalit. Oy, at bakit? Saan ka kukuha ng lakas, ha? Ano, sa Diyos mo? Oo, sa kanya lang. Ah, naririnig mo ba ang sarili mo? Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Hawak ko ang buhay mo. Oo, at naririnig din niya ako ang mga dasal ko. Kung totoo siya, bakit buhay pa rin ako, ha?
dahil binibigyan ka pa niya ng pagkakataon na magbago. Hindi ko kailangan ng awa ng kahit na sino. Hindi yun awa. Nagsasabi lang ako ng totoo. Lahat ng nilalang ay may kakayahang magbago. Robin, bitawan mo na siya. Tama na to. Ayoko na. Tumahimik ka! Ayoko na. Tumahimik ka! Naririnig na ko ba natin. sinasabi mo? Malapit na tayo. Gamitin mo naman yung utak mo. Kaunti na lang at panghabang buhay na tayong magkasama. Ayoko na, Robin. Mga bata pa sila. Marami pa silang maaabot. Naririnig mo ba ang asawa mo, Kuya Robin? Ikaw na lang ang nagpupumilit sa kagustuhan mo. Tumahimik ka! Kahit patayin mo ako ngayon, susunugin pa rin ang kaluluwa mo sa impyerno kung hindi ka magbabago ng pasya. Ama namin, sumasalangit Sige ka. lang, Aaron. Ipagpatuloy mo lang ang pagdadasal. Tigilan mo yan! Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ah! Itigil nyo na! Itigil nyo na yan, sabi! Robin, bitawan mo na ako. Robin, mahal, pakiusap. Tama na. Manahimik ka! Halos mapasigaw ako sa gulat nang mula sa likuran ay tumusok ang mahabang kuko ni Ate Mariel sa kanyang asawa. Bakas ang gulat sa nagawang pagtatraidor ng umiiyak na babae. Dinig ko ang paghingi niya ng tawad kay Kuya Robin bago niya hinugot ang mahahabang kuko mula sa likod ng kanyang asawa. Kasabay noon ay tuluyan na akong nakawala sa pagkakahawak ng halimaw sa aking leeg. Unti-unting bumagsak si Kuya Robin sa sahig ng kanilang bahay na mabilis na dinaluhan ng umiiyak na si Ate Mariel. Kriza, umalis na kayo. Tumakas na kayo. Pero Ate Mariel, hindi niyo ba ako naririnig? Umalis na kayo, tumakbo na kayo, at bumalik na kayo kung saan kayo galing. Ate Mariel, sumama ka sa amin. Tatanggapin ka ng Diyos. Walang kapatawaran ang ginawa ko, Kriza. Kaya umalis na kayo bago pa magbago ang isip ko. Pero ate... Halika na ate. Pero si Ate Mariel, Aaron. Hindi mo ba naririnig? Sa paraan ng pagsasalita niya, wala na siyang balak iiwan ng asawa niya. Pero iniligtas niya pa rin tayo. Siguro nga totoo ang Diyos. Hinaplos niya ang puso ng maawain na babae para tulungan tayo. Totoo, Aaron. Dahil wala tayo ngayon dito sa mundo kung hindi niya tayo iniligtas sa mga kasalanan natin. Hukom, hindi ko alam kung paano o kung ano ang nangyari kila Ate Mariel at Kuya Robin. Ang hiling ko na lang nung makauwi kami sa kumbento ay ang kaligtasan ni Ate Mariel at makita niya ang daan para sa pagbabago. Nang makabalik kami sa kumbento ay hindi maiwasan na magtanong ni Mother Superior, kaya naman wala akong nagawa kundi ang sabihin sa kanya ang totoo. At ginawa ko yun kahit na takot ako at baka hindi niya ako paniwalaan. Pero hukom, laking pasasalamat ko nung naniwala siya agad sa akin. Pinaalalahanan niya lang kami na wag nang masyadong ikwento ang nangyari, kaya yun na lang din ang ginawa naming dalawa. Habang sinusulat ko ang liham na ito, hukom, napag-isip-isip ko na may mga nilalang na kahit gaano karumi o kasahol ang mundong ginagalawan nila, ay magagawa pa rin tumulong sa kapwa kahit na wala naman talaga silang dapat pakialam sa mga yon. Katulad ni Ate Mariel, alam ko na may mga tao pa rin sa madilim na bahagi ng mundo na gagawa at gagawa ng kabutihan kung magiging mabuting tao rin tayo sa kanila at kung matatanggap natin sila sa kabila ng daan na nilalakaran nila.